pa nagbayad ng kanilang taxes. Walang hiya. Sa bagay, maisip kaya yun ng walang isip? Baliw yun, mahangin. Di ba? Oh. Hindi na tayo kukuha pa ng ebidensya kung sabihin natin na baliw ang presidente. Maraming saksi. Sinong saksi na baliw ang presidente? Sino? Ang taong bayan, saksi ba kayo? Na baliw na ang Pangulo? Kalo-kalo. Sa Bisaya pa, kalay-kalay. Diba? Sa Bisaya pa, kalay-kalay ang Pangulo. Buang-buang. Kalog-kalog. Mga Marcos, mga walang hiya. Yan. Mga Marcos, walang hiya. Makapal ang mukha. Ayan, tabalos-los yun. Romaldes yun eh. Diba? So, kanon. So, tayo po. Pag ang salot ay puno na, anong gawin? Iya po. Kalusin. Ang Iya po, itapon iya po. Dapat yan ang sigaw. At saka, if ever the president dies incapacitated or mamamatay, sinong successor? Sinong successor? Si Sara Duterte. Siya. Kaya nga, kung si Sara ay malagay dyan sa Malacanang, siya lang ang tangi nating pag-asa. Sara lang ang! Sara! Duterte! Salamat kay Kate Binag. Anong binigay? Maraming pagkain? Ay, hopya, yung paborito ni Marcolita. Nandito na sa atin, binigyan na tayo. Sabi ni Marcolita, saan yung hopya? Sino nagubos? Baka si Martin na nagubos sa kanyang hopya. Okay, palakpakan natin si Kate Binag. Kate Binag, siguro ipaglabas na yung dapat ipaglabas ni Kate Binag yung video sa sex video ni. Sino yung may sex video? Ha? Ayon si Palaka. Nakakadiri daw. Nakakita na ba kayo? Yun ang inantay natin. Kasi yung pagtukukin ni Bangag, nakikita na natin, di ba? So kailangan din natin yung paglalandi ng Palaka. Dapat makita natin yun. Di ba? Mga kapwa ko Pilipino, ang isang pamilya sa Malacanang dapat model, dapat example sa mga kabataan at sa taong bayan. They should live a modest life. Tulog ka na. Pero ano bang ginawa nila? Lavish. Sobrang kalabisan. Biro mo, siguro nakauwi kayo di ba, party na naman. Inom na naman. Coke na naman. Yun lang ang kanilang kaligayahan. Di ba? Habang ang taong bayan naghihirap, sila nagpakasarap. Di ba? Yun ang dilema ng ating bansa. While the people are suffering from hunger, while the people are suffering from calamities, the first family and their minions nagpapakasarap sa kanilang buhay. Ang tingin nila sa atin mga tao, mga unlibre na lang. Pero mo, saan ka makakita ng bansa na ang binigay sa mga tao, ayuda na lang? Ayuda dito, ayuda doon, ayuda everywhere. Only in the Philippines. That is a sign. If always relief operation, that is a sign of bad economy. Wala nang pera ang bayan natin dahil nag-ayuda na lang ang ating presidente at kanyang mga tao. Di ba ang ayuda, para lang yan kung may mga relief operations.
Para lang yan sa mga emergency cases. Pero bakit ang ayuda ngayon, ginawa na nilang araw-araw? AX, ano ba yun? Tupad, akap, ano pa, purpose. Hindi yan ang tamang direksyon upang umunlad ang ating bansa. Ang tamang direksyon po ay mag-create ng jobs ang gobyerno. It is incumbent upon the government to provide decent jobs to the Filipinos. Kaya kung may pira ang tao dahil may sweldo, hindi na natin kailangan ang ayuda. We do not want any relief. Baho pa naman yung bigas. Diba? Tapos magbigay ng 10,000. Kunin pa. Kopik pa. May picture pa. Yan ba ang dapat ginagawa ng isang gobyerno? We deserve decent jobs, decent meals, decent house, decent clothes. Pero hindi pantay-pantay. Why? It's because ang bangat na pamumuno ng gobyerno ni Marcos, inuna lang nila ang kanilang mga sarili. Kailan pa ba Pilipinas makamtan ng taong bayan Ay, ngayon na. ang tamang kaligayahan, ang tamang justesya, ang tamang kalayaan? Advance happy birthday, Kati Binag. Magpakain ka dito kasi birthday mo. So mga kapatid, mga Pilipino, alam ko, kayo po ay may magandang kaisipan. Yung mga nandito at nakikinig sa atin, maganda ang ilang kaisipan. Kaya nga, nandito lahat. Kaya nga sa social media, makikita natin, namumonitor ngayon. Ito ha, notified ang social media sa mga vlogger. Ay, yung mga motor, please na lang. Paalis kayo dyan, yung mga motor dyan, pwede ba ialisin? Kasi huliin kayo dyan. Ha? We will police our rank, no? Nandito po ang ating mga kapulisan, susunod tayo sa kaayusan. Binigyan nila tayo dito ng lugar. Dapat, kung sino ang kanilang ipaalis ay naka sa traffic, please lang susunod tayo sa ating kapulisan. Please, we will police our rank dahil ayaw natin ng kaguluhan. Oh, Congressman Bilimak, saan? Magsalita ka dito. Saan? O King. O atinong King, ito ang King. Hindi King na King Tambaluslos ha. King ha. King ng Sarangani. Okay, biro lang. Joke lang. Pasalitain natin. Maayong gabi sa tanan. Gabi na sa mga Bisaya dire, maayong gabi. Magandang gabi sa mga Tagalog and of course, magandang umaga, tanghali at magandang hapon sa mga kababayan nating mga OFW sa buong mundo na kasama ko for almost 16 years. Ako po si King Bilimak, galing pa sa probinsya ng Sarangani at nakiisa dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Masaya kami sa Mindanao na nakikita na nagkakaisa tayo dito. And alam ko, kagabi, alas 2 na ako ng madaling araw umuwi. But tonight, mas lalong nagaganahan ang mga Bisaya. Dahil alam ko, marami ditong mga Bisaya na nasa Luzon, Visayas, Mindanao na nagkakaisa ngayong gabi. And of course, salamat sa mga nag-organize, sa lahat, mga volunteer.
Itong lahat andito, hindi to bayaran. Walang ni piso ang binayad dito. Lahat gastos nila personal. Tama. Ito ang mga vlogger na andito. Nakikita nyo ang mga cellphone nila. Hindi mamahaling cellphone. Andito sila dahil gusto nila mag-vlog at malaman ang buong Pilipinas na hindi nakakarinig sa mainstream media at sa vlogging nila sa SOCMED. Naririnig nila ang totoong pangyayari ngayon dito sa EDSA. Mga kababayan, masayang masaya ako na ngayon, kaparte tayo ngayon sa isang history na naman na darating sa ating bansa. History ng pagbabago. Tunay na pagbabago. Tunay na pagbabago. Dahil alam naman natin na may dalawang promise noong eleksyon. Alam ko, lagi nating naririnig yung nabudol tayo. Ako mismo, kasama ako ng ating Vice Presidente, si Kuya Ben, at ang buong partido ng IPM, Mahali Natin ang Pilipinas, Sara All For You. Nahihiya ako dahil from Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng kaibigan ko, lahat ng relative ko, talagang kinausap ko na suportahan si BBM dahil ang sabi ni Inday Sara noon, kung hindi nyo iboto si BBM, huwag nyo na akong iboto. Pero nasaktan ako dahil sa ganitong pangyayari ngayon, mga kababayan ko. Kaya ako talagang nag-effort na pumunta dito sa Manila para ipakita ko at makipagdamay ako sa inyo na mga taga Luzon, taga Visayas. At alam ko, hindi pa huli ang lahat. Nasa kalagitnaan pa tayo ng administrasyon. Alam ko, marami pang mangyayari sa darating na araw. Masaya ako sa mga kasama ko dito sa hapag ng mga vlogger na talagang personal lang talaga na nag-news kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Pero ulitin ko, may dalawang promiso akong dala noon sa kampanya. Ang sinasabi ay, sinabi ni BP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas, at ang promise naman ni BBM ay babangon tayong muli. Ang tanong ko sa inyo, bumangon ba kayo? Hindi nyo napansin na before nanalo si BBM, yung 1,000 pesos natin, marami tayong mabili. Ngayon, nasa harap tayo ng Robinson. Para makita na. Magdala ka na 1,000. Dali nyo rito. Pumunta ka sa grocery. O dyan na sa Q-Mart. Anong madala mo sa 1,000? Mafe-feel mo dyan kung ano ng klaseng ekonomiya ang ating dinadaranas ngayon. Pasensya na kay Bisaya, kita ko. Why exercise kitong dila? Ayaw ba? So, ang sinasabi ko, kung si BP Inday Sara ay nagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa na sinasabi niyang pangako, mahalin natin ang Pilipinas, ngayon, nangyari ba dyan ang buhay niya dahil minahal talaga niya ang Pilipinas. Minahal talaga niya tayo mga Pilipino. Hindi lang sa 32 million, kundi lahat ng Pilipino. Bumoto man sa kanya, may yellow man yan, may orange man yan, may blue man yan, may unity man yan, mahal ni BP Inday Sara dahil ang kampanya niya ay mahalin natin ang Pilipinas. So, hindi nakakahiya tayo ngayon, sabi niya, nakakahiya daw tayo mga nasa kay BP Inday Sara na naniniwala dahil andito pa rin daw tayo nag-vigil, andito pa rin tayo nagkikisa, andito na tayo na wala tayong pagkain. Andito na tayo dahil wala tayong masyadong tubig. Pero ang sabi namin, kahit mga mahirap ang kasama ko, willing kaming mag-contribute para ituloy ang araw-araw na pagsasama-sama
sa EDSA. Tama. Kami taga Mindanao, iniwan namin ang Mindanao dahil alam namin kailangan kami dito ninyo. At kami ang mag-represent sa Mindanao. Masakit sa akin dahil sa BBM Sara na yun na tandem, marami akong mga kaibigan na ni-unfriend ako sa Facebook. Marami akong mga pinsan na inawal ako until hindi pa rin ako kinakausap dahil sa BBM Sara na yan. Pagkain. Alam ko, hindi lang ako naka-experience yan. Kayo din, no? Sa totoo lang. Kaya, hindi tayo nakakahiya. Sila ang dapat mahiya sa atin. At sila ay hindi kawalan naman din natin sila. Mga kababayan ko, ayaw ko namang sobrang taasan dahil alam mo naman, kaya kong tumayo dito kahit buong gabi na ikwento ko ang buong pangyayari ng eleksyon until ngayon. But, ang gusto ko lang iparinig sa mga kababayan ko dito na taos-puso kami galing sa Mindanao, mainit namin dinadala ang greetings namin from Region 12, Region 11, 10, Caraga, Barm, mga kababayan akong mga Moro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am so proud of you dahil kayo ang dapat manguna din dito. Ang tribo ay tinatawag ko rin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Maraming nakikinig ngayon sa social media, hindi sa mainstream. Dahil sinungaling yung mainstream halos ngayon. Ngayon, maraming taga Mindanao, maraming taga bundok na nakikinig sa radyo, nakikinig dyan sa vlog ninyo, sa YouTube, sa Facebook. Mas naniniwala sila sa inyo ngayon, sabihin ko sa inyo mga vlogger, kaysa sa mainstream media. Kaya ngayon, I am so proud sa inyong mga vlogger na kayo ang bagong hero ngayon sa social media and even sa malayang pamamahayag. Mga kababayan ko, sabihin ko sa inyo, habang merong tao dito na mamamalagi tagagabi, hindi ako magsasawang samahan ko kayo gabi-gabi dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga tawag ng Pilipinas! Mabuhay ang ating pinaglalaban! Mabuhay ang Duterte! Salamat! And God bless us all! Duterte!